Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1. Genius No More. Dao Jili, ikatlong yugto. Nakaharap sa magical testing monument habang ipinapakita nito ang 5 malalaking masasakit na salita, ang kabataan ay nakatayong walang ekspresyon, ang mga labi ay nakakunot sa isang maliit na ngiti sa sarili. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao at dahil sa lakas na ginamit, ang bahagyang matutulis niyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa palad niya, na nagdulot ng panandaliang sakit. Xiaoyan, Dao Jili, ikatlong yugto. Rango. Mababa. Sa tabi ng magical testing monument, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumingin sa mga resulta sa monumento at inihayag ang mga ito sa isang walang malasakit na boses. Kaagad pagkatapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nang hindi gaanong nagulat, ang mga tao sa plaza ay nagsimulang magkagulo, na kinukutya siya. Ikatlong yugto. Gaya ng inaasahan. Ang henyo na ito ay muling umatras. Ang basurang ito ay talagang nagpahiya sa kanyang buong angkan. Kung ang kanyang ama ay hindi ang pinuno ng clan, ang ganitong uri ng basura ay naitaboy na sa clan. Walang sino man ang mag-aalaga sa kanya, at walang ganoong bagay bilang lintes sa bahay ng clan. Paano magiging ganito ang dating sikat na henyo ni Wu Tancheng, na pangalawa sa nakalipas na ilang taon? Sino ang nakakaalam? Baka may ginawa siyang hindi mapapatawad at naging sanhi ng pagkagalit ng mga Diyos. Ang pangungutya at halakhak na nakadirekta sa kanya ay nagmula sa lahat ng direksyon at umalangaw-ngaw sa hindi gumagalaw na mga tenga ng binata, na parang tumatagos sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Itinaas niya ang kanyang ulo upang ipakita ang isang maselang at immature na mukha, itim na mga mata na sumulyap sa mga taong kasing edad niya na kinukutya rin siya. Ang kanyang mga labi na kanina ay puno ng pangungutya sa sarili ay napalitan ng pait. Ang mga taong ito, palagi na lang ba silang ganito kalamag? O dahil ba 3 taon na ang nakalipas nang mapakumbaba silang ngumiti para batiin ako, at ngayon gusto nilang bawiin ito? Nakangiting mapait, tumalikod si Xiaoyan at tahimik na naglakad pabalik sa grupo ng mga tao. Ang malungkot niyang figure ay tila hindi nababagay sa paligid. Susunod, Xiao Mei. Nang marinig ang boses ng tester, mabilis na tumakbo ang isang teenager mula sa karamihan. Sa sandaling siya ay umakyat sa entablado, ang mga bulungan at mga talakayan ay tumahimik at ang bawat pares ng nagniningas na mga mata ay nakalok sa kanyang mukha. Ang teenager na babae ay hindi hihigit sa 14 taong gulang. Bagamat hindi agad na aninag ang kanyang kagandahan, ang kanyang maliit na mukha na parang bata na sinamahan ng kanyang kainosentehan ay nakakuha ng atensyon ng mga manunood. Mabilis siyang humakbang at inilagay ang kanyang maliliit na kamay sa monumento ng itim na bato. Pumikit siya ng marahan. Habang nakapikit ang dalaga, muling nagliwanag ang monumento. Dojili, ikapitong yugto. Kudlit, Xiao Mei, Dao Jili, ikapitong yugto. Rango. Mataas. Nang marinig ng tester na binasa ang resulta, ang teenager na babae ay ngumiti ng buong pagmamalaki. Dao Jili, ikapitong yugto. Napakaganda. Sa bilis na ito, sa loob ng 3 taon ay tatawagan na siyang tunay na Doshi. Talagang bagay siya sa pangalan ng panla ng angkan. Nang marinig ang nagkakaisang papuri na nagmumula sa karamihan, mas lumawak ang ngiti ng dalaga. Kay abangan, ang tukso na hindi kayang labanan ng maraming babae. Habang nakikipag-usap sa kanyang mga kapwa-miyembro ng kapatid na babae, ang kanyang paningin ay humarap sa mga nakapaligid na tao at dumapo sa isang malungkot na figure na malayo sa kanila. Saglit na kumunot ang kanyang mga kilay, sa wakas ay nagpasya siyang huwag maglakad. Malaking gap na ang pagitan nilang dalawa. Kung titingnan ang performance ni Xiaoyan nitong mga nakaraang taon, sa oras na dumating ang seremonya sa pagtanda, makakaupo lang siya sa mababang antas na ranggo ng miyembro ng clan. Siya, gayunpaman, sa kanyang katalinuhan, ay magiging napakahalaga ng angkan at sa gayon ay mahusay na pinangangalaga ang manlalaban. Walang limitasyon sa kanyang kinabukasan. Isang hindi maipaliwanag na buntong hininga ang lumabas sa kanya. Binalikan ni Xiao Mei ang kabataan 3 taon na ang nakakaraan, puno ng lakas at pagmamalaki. Sa 4 ay nagsimula siyang magsanay,
At sa 10 ay nakamit niya ang Daojili ika-9 na yugto. Sa edad na 11 ay nabasag niya ang Daojili ika-10 yugto na hadlang at matagumpay na nakondensed ang kanyang Daoji Chizu. Siya ang naging pinakabatang Daoshe sa clan mula noong nakaraang 100 taon. Sa oras na iyon, ang kanyang tiwala sa sarili pati na rin ang hindi masusukat na kapangyarihan ay umakit ng hindi mabilang na mga kabataan na syempre, kasama si Xiao Mei. Gayunpaman, ang landas ng isang henyo ay palaging paikot-ikot. 3 taon na ang nakalilipas, ang henyong kabataang ito na ang katanyagan ay umabot sa pinakamataas na tuktok, ay nakatanggap ng posibleng pinakamalupit na dagok. Ang pagsusumikap na ginawa niya sa pag-iipon at pag-condense ng Daoji Chizu sa nakalipas na 10 taon, sa loob lamang ng isang gabi, ay nawala sa kawalan. Ang lahat ng Daojili sa kanyang katawan ay unti-unting naglaho sa paglipas ng panahon at sa halip, ang awa para sa kanya ay lumaki. Bilang resulta ng pagkawala ng kanyang Daojili, bumaba rin ang kanyang pisikal na lakas. Mula sa posisyon ng isang henyo, sa isang gabi ay nahulog siya sa ibaba ng karaniwang tao. Dahil sa ganitong uri ng suntok, nawalan ng gana ang kabataan na magpatuloy sa pagsasanay. Ang paggalang na dating nauugnay sa batang ito ay unti-unting napalitan ng paghamak at pangungutya. Nakatayo ng napakataas, at bumagsak. Ang ganitong uri ng pagkahulog ay maaaring isa lamang na hindi na niya mababawi. Susunod, Xiao Zhon'er. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumunog ang boses ng tester. Kasunod ng pagtawag sa mataas na kagalang-galang na pangalang ito, agad na tumahimik ang grupo ng mga tao. Nabaling ang bawat tingin. Sa gitna ng atensyon ay isang teen girl na nakasuot ng purple na damit, eleganteng nakatayo doon. Ang kanyang kalmado, malambing at malinis na mukha ay ganap na hindi naapektuhan ng maraming tingin ng karamihan. Ang kanyang kalmado at walang malasakit na saloobin ay maihahambing sa pamumulaklak ng isang lotus. Sa murang edad, mayroon na siyang hangin ng isang pinong babae. Mahirap isipin kung paano siya makakaapekto sa lungsod at sa bansa kapag siya ay lumaki. Ang purple dress girl na ito, kung ikukumpara kay Xiao Mei sa kagandahan, ay malinaw na ilang liga sa itaas. Hindi nakakagulat na ang karamihan ay magkaroon ng ganitong uri ng mga aksyon. Gumagawa ng maliliit at magagandang hakbang, ang batang babae na nagngangalang Xiao Zhon'er ay umakyat sa harap ng monumento na bato. Iniunat niya ang kanyang maliit na kamay at ang kulay ube na manggas na may halong itim at gintong sinulid ay nahulog sa kanyang braso, na nagpapakita ng isang pinong palso na puti ng nyebe. Bahagya niyang hinawakan ang monumento. Sa katahimikan, muling nagliwanag ang monumento. Daojili, ika-9 na yugto. Ranggo. Mataas. Sa pagtingin sa mga salita sa monumento, ang buong parisukat ay nahulog sa malalim na katahimikan. Naabot niya talaga ang ika-9 na yugto, nakakatakot. Ang posisyon ng pinakabatang mataas na ranggo sa angkan ay kinuha, nang walang pagdududa, ni Miss Zhon'er. Pagkatapos ng katahimikan, maraming mga kabataan ang hindi napigil ang sumipol ng lobo, ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang at pagkamangha. Mahalaga ang Daojili sa pagiging isang Daoshe. Ang Daojili ay nahahati sa 10 iba't ibang yugto, at kapag ang katawan ay nakakuha ng 10 yugto ng Daojili, maaari nitong mas mapawi ang Daoji Vertex, na magiging isang iginagalang na Daoshe. Sa dami ng mga tao, tinitigan ni Xiao Mei ang purple dress girl sa harap ng monumento na may kaunting selos. Sa pagtingin sa mga resulta sa monumento, ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na tester na karaniwang walang malasakit, humarap sa kanya at binati siya. Miss Zhon'er, kalahating taon mamaya, dapat ay makondense mo na ang Daoji Vortex. Kung magtagumpay ka, magiging Daoshe ka sa edad na 14, ang pangalawang taong gagawa nito. Siyempre, ang pangalawang tao. Una ay ang nahulog na henyo, si Xiaoyan. Salamat. Bahagyang tumango ang dalaga, bakas sa mukha nito ang kaunting kaligayahan dahil sa papuri nito. Tahimik siyang lumingon, at sa gitna ng atensyon ng mga tao, dahan-dahang naglakad patungo sa ipong kabataan sa likuran ng grupo. Senior Brother Xiaoyan. Sa gilid ng kabataan, huminto ang dalaga. Hinarap niya si Xiaoyan at magalang na yumuko.
Ang kanyang maganda at maamong mukha ay nagpakita ng matikas na ngiti na magpapainggit sa mga nakapaligid na babae. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ako ngayon para tawagin mo akong ganyan? Hinarap niya ang dalagang maituturing na maningning na perlas ng angkan at mapait na sinabi. Siya, pagkatapos masiraan ng loob sa loob ng maikling panahon, ay nagpatuloy sa pagpapanatili ng kanyang paggalang. Senior Brother Xiaoyan, minsan mo nang sinabi kay Zon na tanggapin ang anumang bagay, dapat munang bumitaw ang isa. Tunay na malaya lang ang isa kapag kaya niyang tanggapin at bumitaw ng madali. Malumanay na sabi ni Xiao Zon ang nakangiti niyang mukha na puno ng init. Hahaha, tunay na librera ang alam ko lang sabihin. Tingnan mo ako ngayon, mukha na ba akong malayang tao? Ang mundong ito ay hindi akin sa simula. Tinuwanan ni Xiaoyan ang kanyang sarili, mahinang sinabi. Sa pagharap sa malungkot na kalooban ni Xiaoyan, bahagyang kumunot ang matamis na kilay ni Xiao Zon at seryosong sinabi niya. Senior Brother Xiaoyan, kahit hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo, si Zon ay matapat na naniniwala na tatayo kang muli at babawiin ang iyong nawawalang kaluwalhatian at paggalang. Huminto siya sandali, ang kanyang puting malambot na mukha ay medyo namumula. Noon, maraming tao ang naaakit sa iyo. Haha. Nang marinig ang buong pusong katotohanan ng dalaga, nahihiya siyang tumawa ngunit hindi na nagsalita pa. Ang ibang mga tao ay maaakit nito, ngunit wala siyang mga kwalifikasyon o mod. Sa halip, tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo sa plaza. Nakatayo pa rin at nakaharap sa malungkot na likod ng binata, saglit siyang nag-alinlangan bago siya hinabol at naglakad na magkatabi. Samantala, mula sa likod ay isang nagseselos na sipol ng lobo ang tumunog. Battle Through the Heavens. Kabanata 2. Kontinente ng Daochi. Ang buwan ay parang pilak na plato at napuno ng mga bituin ang kalangitan. Sa tuktok ng bangin, nakahiga si Xiaoyan sa damuhan at sa kanyang bibig ay isang hibla ng berdeng damo. Bahagya niya itong nginuya at hinayaang kumalat ang pait sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang puting palad at inilagay iyon sa kanyang harapan, nakaharang sa buwan at hinayaan lamang ang ilang liwanag ng buwan na dumaan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napatingin siya sa higanteng bilog na pilak na buwan sa kalangitan. Ha! Sa pag-iisip ng pagsubok sa hapon, bahagyang napabuntong hininga si Xiaoyan. Tinatamad niyang binawi ang kamay at ipinatong ang dalawang kamay sa ulo. Mukha siyang absent-minded. 15 taon na, ha? Isang malambing na boses na biglang iniluwa mula sa binatilyo ng walang anumang babala. Sa isip ni Xiaoyan, may isang sikreto na siya lang ang nakakaalam. Hindi siya tao sa mundong ito. Mas tumpak, ang kanyang kaluluwa ay hindi mula sa mundong ito. Siya ay mula sa isang malalim na asol na bituin na tinatawag na Earth. Kung tungkol sa hindi maipaliwanag na misteryo kung bakit siya naririto, siya mismo ay walang ideya. Gayunpaman, pagkatapos manirahan dito sa loob ng ilang panahon, unti-unti niyang napagtanto. Dumaan siya sa kabilang panig. Habang tumatanda siya, unti-unti niyang naiintindihan ang mga piraso ng kontinenteng ito. Ang kontinenteng ito ay tinawag na Daochi Continent. Sa kontinente, walang maraming kwento ng mga gumagamit ng magic at ang kanilang mga epekto, ngunit sa halip, ang Daochi ang pangunahing bituin. Sa malaking bahagi ng lupang ito, ang pagsasanay ng Daochi ay naging pangkaraniwan pagkatapos ng pagsusumikap ng hindi mabilang na mga individual na patuloy na nagsasanay ng higit sa mga henerasyon, na pinalawak ang kaalaman sa paligid ng Daochi hanggang sa tuktok. Ang Daochi at ang sangkatauhan ay iisa at pareho sa pang-araw-araw na buhay at dahil dito, napakahalaga ng Daochi sa kontinente. Maaari itong tawaging hindi mapapalitan. Habang ang bilang ng mga antas sa Daochi ay patuloy na tumataas, gayon din ang bilang ng mga paraan upang sanayin ito. Ang ilan ay mas mahusay kaysa sa iba, tulad ng inaasahan. Matapos dumaan sa isang sistema ng pagsusuri, ang Daochi Rangkang sa Daochi Continent ay nahati sa 4 na magkakaibang klase. Ang Tian, Di, Zuan, at Huang. At ang bawat klase ay hinati pa sa baguhan, katamtaman at mataas na ranggo. Tinukoy din ng mga diskarteng Daochi na natutunan mo kung gaano kakatatag. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagsasanay ng Zuan class medium rank technique,
siya ay natural na magiging mas malakas kaysa sa isang taong nagsanay ng Huang-class high-rank technique. Sa kontinente ng Daoqi, upang maiba ang malakas sa mahina, mayroong tatlong pamantayan na kailangang tingnan. Una, at ang pinakamahalaga, ay ang iyong natural na lakas ng katawan. Kung ang isang tao ay may isang star level lang ng lakas, kahit na nag-practice siya ng Tian-class high-rank techniques, hindi niya matatalo ang isang Huang-class combat master. Susunod ay ang antas ng pamamaraan. Kung ang dalawang tao na may parehong likas na lakas ay maglalaban, ang isa na may mas mahusay na diskarte ay malinaw na mananalo. Panghuli ay ang Dao Technique. Ang Dao Technique ay isang espesyal na uri ng kasanayan na ginagamit kapag kinokontrol ang Dao Qi at sa lupain ng Dao Qi. Ang Dao Technique ay nahihiwalay din sa Tian, Di, Zuan, Huang. Ang Dao Qi sa kontinente ay nagsasalita para sa sarili nito, ngunit ang Dao Technique ay iba. Halos lahat ay nagsisimula sa isang klase ng Dao Technique ng Huang. Kung gusto mong matuto ng higit pang mga advanced na kasanayan sa pagkontrol, kakailanganin mong sumali sa isang sekta o mag-enroll sa isang Dao Technique na paaralan. Siyempre, may ilan na, kung nagkataon, ay natutunan ang mga kasanayang naiwan ng iba, o ang mga may katugmang Dao Techniques. Para sa mga taong ito, ang kanilang antas ng labanan ay maaaring bahagyang mas mataas kaysa sa normal. Sa pag-asa sa tatlong aspetong ito, matutukoy mo kung sino ang malakas at kung sino ang mahina. Sa kabuuan, kung natutunan mo ang isang mataas na antas ng Dao Technique, ang mga benepisyo sa hinaharap ay magiging napakalaki. Gayunpaman, ang mataas na antas ng Dao Techniques ay talagang mahirap makuha bilang isang karaniwang tao. Ang mga bukas sa publiko ay normal, mga diskarte sa klase ng Huang. Para sa mga malalaking angkan o maliliit na sekta, ang mga pamamaraan ng klase ng Zuan ay karaniwan. Halimbawa, sa angkan ni Xiaoyan, ang kanilang pinakamataas na antas na pamamaraan ay ginawa lamang ng pinuno ng angkan. Ang Lion Wind Strike. Isa itong Wind-style Zuan class medium rank Dao technique. Sa itaas ng Zuan class ay ang D-class, ngunit ang ganitong uri ng mga high-level na diskarte ay maaaring makuha lamang ng isang makapangyarihang organisasyong tulad ng bansa. Tulad ng para sa klase ng Tian, sa loob ng 100 taon, hindi ito lumitaw kahit isang beses. Tulad ng naunang sinabi, ang mga karaniwang tao na nagsisikap na makakuha ng isang mataas na antas na pamamaraan ay tulad ng pagsubok na umakyat sa isang bundok na walang gamit. Gayunpaman, walang ganap. Sa mundo ng Daoqi, mayroong libu-libong angkan. Sa North, may mga taong tinutukoy bilang walang kapantay. Pinagsama nila ang kanilang kaluluwa sa mababanggas na hayop at naging mga barbaro. Sa Timog, mayroong matatalino at mahuhusay na high-class na beast spirit clans, at maging ang mga kakaiba at kilalang tao sa underworld. Dahil sa kalawakan ng kontinente, tiyak na may mga kaso ng walang pangalan na mga figure, na kung nagkataon, ay nangyari sa isang himala na nagpalakas sa kanila. O, marahil, maaaring may mga tao na nakatali sa kapalaran upang makatuklas ng malalakas na pamamaraan. Sa lupain ng Daoqi, mayroong isang tanyag na pangungusap. Kung nakita mo ang iyong sarili na natigil sa isang kanal o pinabayaan ng mundo, huwag mataranta. Gumawa ng 2 hakbang pasulong at marahil ay makikita mo ang iyong sarili na mas malakas kaysa dati. Siyempre, kahit na ang linyang ito ay hindi mali, sa libong taon ng kasaysayan sa kontinente, walang maraming kwento ng mga tao na lumalakas ng hindi sinasadya. Bilang resulta nito, araw-araw, mayroong hindi mabilang na mga indibidwal na sumubok at tumuklas ng isang bagong kasanayan o pamamaraan, ngunit sa halip ay bumalik lamang na may belang balakang o binti. Sa kabuuan, ang kontinenteng ito ay puno ng mga misteryo at mga himala. Upang ma-access ang vault ng mga lihim na diskarte sa Daoqi, dapat kang maging isang ganap na Daoshi upang matugunan ang mga pangunahing kinakailangan. Para kay Xiaoyan, tila napakalayo nito. Iniluwas Xiaoyan ang damo at mabilis na tumayo at gumawa ng isang baliw na mukha. Humarap siya sa langit at sumigaw. Kalokohan! Paano ako paglalaroan ng isang tanga na ganito? Sa kanyang nakaraang buhay, si Xiaoyan ay isang katamtaman at karaniwang tao. Ang kayamanan, katanyagan at kagandahan ay tila magkatugma sa kanyang buhay, na hindi ito sumasalubong.
Pagkatapos, pagdating niya sa kontinenteng ito, nabigla si Xiaoyan. Dahil sa pangalawang hanay ng mga karanasan, ang kanyang espiritu ay naging mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Dapat malaman na sa kontinente ng Daochi, ang iyong espiritu ay napagpasyahan sa pagsilang. Siguro, habang tumatanda ka, medyo lalakas ito, ngunit walang alam na pamamaraan upang sanayin ang iyong espiritu na maging mas malakas. Ang malakas na espiritu ni Xiaoyan ang nagbigay sa kanya ng kanyang talento, pati na rin ang kanyang katanyagan bilang isang henyo. Para sa isang karaniwang tao, kung sasabihin sa kanila na maaari silang maging isang henyo, walang duda na aangkinin nila ang kanilang katanyagan at mamuhay ng mataas. Para sa isang taong ordinaryo tulad ni Xiaoyan, nang simulan niyang sanayin ang kanyang Dao Ji Chi, ang tukso ng pagiging sikat ay hindi na matitiis. Siyempre hindi niya pipiliin na manatiling nakatago at magpatuloy sa pagsasanay. Kung walang anumang aksidente, maaaring mas lumaki pa si Xiaoyan sa kanyang henyo na tatak. Sa kasamaang palad, sa 11, ang kanyang tatak ay ninakaw mula sa kanya at sa isang gabi, isang henyo ang naging isang piraso ng basura. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumigaw si Xiaoyan, sa wakas ay huminahon at naging kalmado muli ang kanyang mukha. Kahit anong galit niya, hindi na niya maibabalik ang lakas niya. Mapait na umiling si Xiaoyan, nakaramdam ng kawawa. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa kanyang katawan, at tila walang kakaiba. Ang kanyang espiritu ay lumalaki habang siya ay tumatanda, gaya ng inaasahan. Ang kanyang pagsipsip kay Dao Ji Chi ay napakabilis din. Ito ay mas mabilis kaysa sa pinakamalakas na manlalaban mula sa ilang taon na ang nakaraan. Ang lahat ng mga kadahilanang ito ay dapat na nangangahulugan na si Xiaoyan ay isang likas na henyo, ngunit ang lahat ng Dao Ji Chi na kanyang hinihigop ay tila ganap na nawala. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay tumama ng husto at tanging panlulumo lamang ang kanyang nararamdaman. Huminga muli ng malalim, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Sa kanyang daliri ay isang itim na singsing na simpleng disenyo. Ang material na ginamit sa paggawa nito ay hindi alam. May mga marka rin doon. Ito lang ang regalo ng yumaong ina sa kanya bago ito pumanaw. Sinimulan niya itong suotin mula noong edad na 4 na taong gulang at hanggang ngayon, makalipas ang 10 taon, suot pa rin niya. Ito ay isang mahalagang regalo mula sa kanyang ina at mahal na mahal ito ni Xiaoyan. Hinaplos niya ang singsing at mapait na sinabi. Nitong ilang taon, talagang binaygo ko si inay, ha? Huminga ng malalim. Mabilis na tumayo si Xiaoyan at tumalikod, sinabi sa itim na figure mula sa kakahuyan. Ama, bakit ka na parito? Kahit na ang kanyang Dao Ji Chi ay nasa 3 yugto pa lamang, ang kanyang espiritual na kamalayan ay katulad ng isang 5-star Dao Shi, marahil ay mas mabuti pa. Habang iniisip ang kanyang ina, nakaramdam siya ng biglaang kaguluhan mula sa kakahuyan. Yan medyo gabi na, bakit nandito ka pa? Mula sa loob ng kumpol ng mga puno, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang malambing na boses ang tumunog. Bahagyang yumanig ang mga puno at tumalon ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakangiti ng malawak. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kanyang anak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng mamahaling mukhang kulay abong tanika. Naglakad siya ng may pagmamalaki at dignidad at ipinakita ito sa kanyang mukha. Siya ang pinuno ng Xiao clan, pati na rin ang ama ni Xiaoyan, isang 5-star Dao Shi, si Xiao Zun. Ama, bakit hindi ka pa bumabalik para magpahinga? Pagharap sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, lumaki ang ngiti ni Xiaoyan. Bagamat mayroon siyang isa pang set ng mga alaala, nang siya ay ipinanganak, ang taong nauna sa kanya ay tinatrato siya bilang may pagmamahal at pangangalaga. Nang mawala ang kanyang kapangyarihan at espiritu, hindi nabawasan ang paibig bagkus ay lumago pa. Tinusok nito ang puso ni Xiaoyan, na naging dahilan upang makilala siya ni Xiaoyan bilang kanyang ama. Yan iniisip mo pa ba ang nangyari kaninang hapon? Isang malaking hakbang pasulong, muling ngumiti si Xiao Zun. Hahaha, ano ang dapat isipin? Sa loob ng aking inaasahan. Umiling si Xiaoyan at pilit na ngumiti. Sa pagtingin sa malambot na mukha ni Xiaoyan, napabuntong hininga si Xiao Zun.
Sandaling natahimik silang dalawa, bago sinabi ni Xiaozan. Yan 15 taong gulang ka na ngayon, hindi ba? Oo, ama. 1 taon na lang. At kailangan mong dumalo sa adulthood ceremony. Sabi ni Xiaozan. Oo, ama. 1 taon na lang ang natitira. Kumuyam sandali ang kamao ni Xiaoyan bago siya sumagot. Siya ay lubos na malinaw kung ano ang ibig sabihin ng adulthood ceremony. Kapag natapos na ang seremonya, para sa Xiaoyan na hindi nagsanay, mapapailalim siya sa pamantayan ng paghahanap ng mga diskarte sa Daochi. Dahil siya ay mahina, siya ay ipapadala upang gumawa ng isang normal na trabaho sa iba pang bahagi ng Xiao clan. Ito ay isang alituntunin ng clan at kahit na ang pinuno ng angkan ay ang kanyang ama, wala siyang magagawa tungkol dito. Kung ang isang tao ay hindi umabot kay Daoshi sa edad na 25 taong gulang, ang angkan ay aabuso sa kanila. Paumanhin, yan kung hindi mo maabot ang ika-7 yugto ng Daojichi sa susunod na taon, wala akong magagawa para tulungan ka, gaano man ang gusto ko. Sa angkan na ito, hindi ako ang tanging gumagawa ng desisyon. Nariyan din ang mga matatanda na naghihintay sa akin na magkamali. Nakatingin sa mapayapang Xiaoyan, Xiaozan ang boses. Ama, patuloy akong magsisikap. Makalipas ang 1 taon, tiyak na aabot ako sa ika-7 yugto ng Daojichi. Tiniyak ni Xiaoyan ang kanyang ama. 4 na yugto sa loob ng 1 taon. Kung sa akin noon, maaaring naging posible, ngunit ngayon, maaaring wala akong masyadong pagkakataon. Kahit na sinusubukan ni Xiaoyan na bigyan ng katiyakan ang kanyang ama, siya mismo ay naging mapait tungkol dito. Alam na alam ang posisyon ni Xiaoyan, napabuntong hininga na lamang si Xiaozan. Alam niya na ang 4 na yugto ng Daojichi sa 1 taon ay napakahirap. Marahan niyang tinapik ang ulo ni Xiaoyan, at ngumiti, na nagsasabing, gabi na, bumalik ka na at magpahinga. Bukas, may bisita ang angkan at hindi mo dapat palampasin ang seremonya. Bisita? Sino? Tanong ni Xiaoyan, puno ng pagtataka. Malalaman mo bukas. Kinindatan ni Xiaozan ang hindi mapakali na si Xiaoyan, umalis na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, ama. Magsusumikap talaga ako. Pinunasan ni Xiaoyan ang simpleng singsing habang nakataas ang ulo at bumubulong. Nang iangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo, ang itim na singsing sa kanyang daliri ay biglang lumiwanag na may misteryosong kinang at kumislap. Pagkurap, napagtanto ni Xiaoyan na hindi ito tao. Battle Through the Heavens. Kabanata 3. Mga panauhin. Isang binata ang nagmumuni-muni sa kanyang kama. Sa kanyang harapan, ang kanyang mga kamay ay nakadaop sa isang kakaiba ngunit nakaka-relax na paraan. Payapang tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib kasabay ng ritmo ng kanyang paghinga. Ang lahat ay naging natural lang. Sa bawat paghinga niya, isang maputlang puting agos ng tila hangin ang dumadaloy sa ilong at bibig ng binata, na pumipisil sa kanyang katawan at muling hinubog. Habang nagmumuni-muni ang binata, isang kakaiba ngunit madilim na kislap ang lumitaw saglit sa simpleng itim na singsing na isinuot niya sa kanyang daliri. Dahan-daang nagpakawala ng hininga ang binata at iminulat ang kanyang mga mata, kumurap. Isang maputlang puting liwanag ang bumungad sa kanyang itim na mga balintataw, iyon ay ang Daochi na kaka-absorb pa lang ngunit hindi pa ganap na pino. Kinakailangan ng napakalaking pagsisikap para makuha ang Daochi na iyon, ngunit kalokohan, naglalaho na naman ito. Hindi, pakiusap, huwag. Ang binata ay pilit na sinubukang pigilan ang nawawalang Daochi na mawala ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang ang huling piraso ng Daochi ay umalis sa kanyang katawan, ang mukha ng binata ay nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa galit at kawalan ng pag-asa at ang kanyang boses ay tumaas sa galit. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao at mabilis na kinuyam at tinatanggal ang mga iyon. Maya-maya, napalitan ng pilit ng ngiti ang kanyang mukha mula sa matinding galit. Kung tutuusin, wala naman siyang magagawa. Pagod na kinaladkad niya ang katawan mula sa kama at iniunat ang namamanhid niyang mga binti. Sa pamamagitan lamang ng Daochi ng isang ikatlong yugto, ang mga mababang bagay ay palaging naruroon. Pagkatapos magsagawa ng ilang ehersisyo sa kanyang simpleng silid, isang matanda,
nanginginig na boses ang tumunog sa labas ng kanyang pintuan. Young Master, hiniling ng pinuno ng angkan ang iyong presensya sa bulwagan. Ang binata ay ang pangatlong anak ng clan header, si Xiaoyan. Sa itaas niya ay dalawang magkapatid, ngunit umalis na sila sa angkan sa paghahanap ng pakikipagsapalaran. Sa katapusan ng bawat taon lamang sila babalik at makilala ang kanilang pamilya. Sa pangkalahatan, gayunpaman, ang dalawang kapatid na lalaki ay napakabuti sa kanilang nakababatang kapatid na lalaki, si Xiaoyan, kahit na siya ay nahulog mula sa pagiging isang henyo sa isang piraso ng basura. Papunta na. Nagpalit ng damit si Xiaoyan at lumabas. Sa labas ng kanyang silid ay isang matanda na nakasuot ng berdeng damit. Tara na. Pagtingin sa sariwang mukha ng binata, tumango ang matanda. Ngunit nang siya ay lumingon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kislap ng panghihinayang. Kung ang Young Master ay nagkaroon ng kanyang dating talento, malamang na siya ay isang mahusay na Daoshi, napakasayang. Tumawid ang matanda at ang binata sa likod bahay at sa wakas ay time na nakarating sa welcome hall. Matapos ang magalang nakatok ay marahang pumasok ang dalawa. Medyo malaki ang bulwagan, ngunit marami ng tao sa loob nito. Sa pinuno ng bulwagan ay si Xiaozan at tatlong walang emosyong matatanda. Sila ang mga elder ng angkan at may pantay na kahalagahan sa pinuno ng clan. Sa kaliwa, sa ibaba ng apat ay ang iba pang matatanda mula sa angkan. Ang mga elder na ito ay hindi gaanong may hawak na kapangyarihan gaya ng mga clan elder ngunit gayunpaman, sila ay may kaunting sinasabi at hindi passovers. Bukod sa mga matatandang ito ay mga kabataang lalaki na nagpakita ng pangako at talento. Sa kabilang banda ay may tatlong estranghero, mukhang sila ang mga taong hinulaan ni Xiaozan kagabi. Mabilis na nilaybot ng mga mata ng binata ang mga estranghero. Sa kanilang tatlo, may isang matanda na nakasuot ng moon white outfit. Bagamat ang matanda ay todo ngiti, ang kanyang maliliit na mata ay puno ng enerhiya, hindi mapakali na iniskan ang silid. Bumaba ang paningin ni Xiaoyan, huminto sa dibdib ng matanda. Sa kanyang dibdib ay isang pilak na buwan at bukod sa buwan ay 7 kumikinang na bituin. 7-star Daoshi. Ang taong ito ay isang 7-star Daoshi. Hindi ka panipaniwala. Halos hindi mapigilan ni Xiaoyao ang paghingal sa matanda. Ang matanda ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling ama, sa katunayan, siya ay 2 buong bituin na mas malakas. Ang sinumang naging Daoshi ay hindi bababa sa isang kapangyarihan na dapat isaalang-alang. Sa ganoong uri ng lakas, karamihan sa mga lugar ay malamang na nagmamadali para sa pangangalap. Upang makita ang gayong makapangyarihang tao, hindi nakakagulat na nabigla si Xiaoyan. Sa tabi ng matanda ay isang batang mag-asawa. Nakasuot din sila ng moon white robe. Ang lalaki ay mga 20 taong gulang at may gwapong mukha, kasama ang malakas na pangangatawan. Talagang siya ang perpektong uri para sa sinumang babae. Siyempre, ang pinakamahalaga ay, sa kanyang dibdib ay may 5 gintong bituin. Kinakatawan nito ang lakas ng binata ay 5-star Daoshi. Ang maging 5-star Daoshi sa edad na 20 ay tiyak na nagpapakita ng kakaibang talento ng binata. Sa gwapong mukha at disenteng lakas, ang binatang ito, hindi lamang naging pantirya ng mga titig ng mga kabataang babae sa angkan, maging si Xiaomei paminsan-minsan ay nagpapasulyap sa kanya. Ngunit, walang epekto sa binata ang mga tingin na binigay ng mga dalaga. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa batang babae sa tabi niya. Ang edad ng batang babae ay katulad ni Xiaoyan na naging dahilan ng paghirap ni Xiaoyan. Kagapan ang kagandahan niya kay Xiaomei, hindi, mas maganda siya kaysa kay Xiaomei. Sa buong clan, malamang si Xiaozan lang ang makakalaban sa kanya. Hindi nakakagulat na hinabol ng mga lalaki ng Xiao clan ang mga babae sa labas ng clan. Sa masalimuot na tainga ng batang babae ay isang berdeng hikaw na jade. Habang siya ay gumagalaw, ang mga piraso ng jade ay nagdikit, huni ng magandang himig at nagdaragdag ng pahiwatig ng pagkahari sa babae. Bilang karagdagan, sa pagbuo ng dibdib ng batang babae ay may 3 gintong bituin. Isang 3-star Daoshi, ang babaeng ito. Kung hindi siya gumamit ng anumang espesyal na pamamaraan, tiyak na siya ay isang hindi kapanipaniwalang henyo.
Ang puso ni Xiaoyan ay nahulog, siya ay may talentong karibal sa kanyang dating talento. Ngunit pilit na inilayo ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa malamig na dilag. Ano man ang mangyari, sa ilalim ng hindi pa gulang na anyo ni Xiaoyan ay isang mature na kaluluwa. Bagamat napakaganda ng dalaga, pinigilan niya ang kanyang sarili na kumilos na parang naglalaway. Nagdulot ng kaunting tensyon sa loob ng babae ang mga kilos ni Xiaoyan. Bagamat hindi siya ang uri na may buong universo na umiikot sa kanya, hindi naman masama ang kanyang kagandahan at hitsura. Ang random na sulyap sa kanya ni Xiaoyan ang una para sa kanya. Ama, tatlong matatanda. Sa mabilis na paglalakad, magalang na binati ni Xiaoyan si Xiaozan at ang tatlong matatanda. Hahaha, Yan dumating ka. Dito, umupo ka dito. Nang makita ang pagdating ni Xiaoyan, huminto si Xiaozan sa pakikipag-usap sa kanyang mga bisita at tumango sa direksyon ni Xiaoyan, winuwagayway ang kanyang kamay para ipahiwatig na maupo si Xiaoyan. Sa bahagyang ngiti, hindi pinansin ni Xiaoyan ang tamad, halos maput na tingin mula sa tatlong matatanda ng angkan at hinanap ang kanyang upuan. Ngunit, nagulat siya sa resulta, wala siyang upuan. Bumababa na lang ang posisyon ko sa clan. Mas maganda noon, pero ngayon, pinahiya pa nila ako sa harap ng mga bisita, itong mga matatandang ito. Tahimik na kinukutya ni Xiaoyan ang sarili, sa isip niya, ipinilig niya ang ulo na para bang napipigilan nito ang mga emosyong namumuo sa loob niya. Sa pagtingin sa hindi gumagalaw na si Xiaoyan, ang mga batang miyembro ng angkan ay nagpakawala ng mahina, mapanuksong tawa, na nagpapakita ng kanilang kaligayahan sa pagkakita kay Xiaoyan na ginawang tanga. Sa wakas, napagtanto ni Xiaozan ang kalagayan ni Xiaoyan. Sumili ang galit sa kanyang mukha bago napalitan ng nakakunot na kilay. Ikalawang elder, ikaw. Oh, paumanhin talaga. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko si Young Master. Hihihi, kukuha ako ng maghahanda ng upuan. Napangiti ang nakadilaw na nakadamit na matanda sa nakatitig na si Xiaozan. Tinapik niya ang kanyang noo bilang pagpuna sa sarili ngunit hindi nawawala ang pagmamaliit na tingin sa kanyang mga mata. Senior Brother Xiaoyan, maupo ka rito. Umalangaw sa bulwagan ang malinaw na boses ng isang batang babae. Natigilan ang tatlong matatanda, lumipat ang kanilang tingin kay Zhang sa sulok. Umawang ang kanilang mga bibig ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Sa sulok, isinara ni Xiao Zhang ang makapal na libro sa kanyang kandangan, at kumurap kay Xiaoyan. Sa pagtingin sa nakangiting mukha ni Xiao Zhang si Xiaoyan ay natigilan saglit. Mabilis, nakabawi siya at pagkatapos hawakan ang kanyang ilong, naglakad siya patungo kay Zhang sa ilalim ng mga nakakainggit na tingin ng mga miyembro ng clan sa paligid at pagkatapos ng tila pinakamatagal na ilang segundo, lumuhad siya sa tabi ni Zhang Bumulong si Xiaoyan. Salamat, nailigtas mo na naman ako. Bahagyang ngumiti si Xiao Zhang lumitaw ang dalawang maliit na dimples sa kanyang mukha. Binuksan ng malalambot niyang daliri ang librong nasa harapan niya. Kahit na siya ay napakabata, mayroong isang hangin ng intelektualidad sa paligid niya. Pagkatapos mag-scan sa pahina, biglang nagreklamo si Zhang Senior Brother Xiaoyan, 3 taon ka nang hindi nakaupo sa tabi ko, mag-isa, di ba? Henyo ka sa clan, di ba simple lang para sa iyo kung gusto mo ng kaibigan? Tinitingnan ang galit na mukha ni Zhang si Xiaoyan ay natatawa. Ngunit ang totoo, may isang taong sumilip sa aking silid tuwing gabi noong ako ay 4 hanggang 6. At pagkatapos ay ang isang tao na iyon ay gumamit ng clumsy technique at mahinang Dao Ziqi upang palakasin ang aking mga buto at meridian. Sa bawat oras, ang parehong tao ay magpapawis ng kanyang sarili bago umalis. Senior Brother Xiaoyan, alam mo ba kung sino siya? Tumigil sandali si Zhang at biglang iniling ang kanyang ulo, at ngumiti kay Xiaoyan. Paano ko malalaman? Napakabata ko pa noon, sa totoo lang, halos hindi ako makalakad, paano ko malalaman? Ang puso ni Xiaoyan ay nagsimulang tumibok ng marahas. Pinilit na buksan ang isang ngiti, nagkasala si Xiaoyan na ibinaling ang kanyang tingin sa gitna ng bulwagan. Hehe. Sa pagtingin sa reaksyon ni Xiaoyan, isang bahagyang ngiti ang lumutang sa mukha ni Xiao Zhang
Bumalik ang paningin niya sa librong nasa kandanggan niya at parang kinakausap ang sarili, sinabi niya. Kahit alam ko na, ginawa iyon ng taong iyon sa kabutihang loob, babae ako diba? Paano ko hahayaang hawakan ako ng walang ingat? Kapag nalaman ko kung sino ang gumawa nito, Ang bibig ni Xiaoyan ay nagsimulang kumaibot ng marahas, pinananatiling tuwid ang kanyang paningin, tinikom niya ang kanyang bibig ng mariin. Battle Through the Heavens. Kabanata 4. Faction of the Mystic Clouds. Sa main hall, si Xiao Zhan at ang tatlong clan elder ay nasa sabik na nakikipag-usap sa kakaibang elder. Tila may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan ang panauhin, ngunit sa tuwing tila sasagutin na niya ang paksa, nilulunok niya ang mga salita at iniiba ang paksa. Sa tuwing gagawin niya ito, ang maselang babae sa tabi niya ay bibigyan ng banayad ngunit matatag na sulyap. Matapos makinig sa kanilang pag-uusap ng ilang sandali, si Xiaoyan ay nanas sa kanilang pag-uusap at ang kanyang ulo ay dahan-daang bumababa. Senior Brother Xiaoyan, kilala mo ba kung sino sila? Nang malapit nang makatulog si Xiaoyan dahil sa inip, binuksan ni Zhan na nasa tabi niya ang kanyang sinaunang libro at tinanong si Xiaoyan. Alam mo ba, si Xiaoyan ay nagtataka na tumingin kay Zhan. Nakita mo ba ang simbolo ng isang pilak na tibak na may mga ulap sa cuff ng kanilang mga damit? Sabi ni Zhan na may bahagyang ngiti. Oh. Tumingin si Xiaoyan sa cuffs ng tatlo at sa katunayan, doon ay malinaw niyang nakita ang bordado na simbolo ng isang espada na kumikinang sa mga ulap. Galing ba sila sa Faction of Mystic Clouds? Nagtatakang tanong ni Xiaoyan. Kahit na hindi pa lumabas si Xiaoyan sa totoong mundo, nabasa niya mula sa mga libro ang tungkol sa pangkat na ito. Ang angkan ni Xiaoyan ay nanirahan sa isang lungsod na pinangalan ng Wutan City na bahagi ng Jiama Empire. Kahit na ang lungsod na ito ay nakalista bilang isa sa mga mas malalaking lungsod sa loob ng Jiama Empire, ito ay napakaliit pa rin sa laki ng imperyo, sa kabila ng pagkakaroon ng Magic Monsters Mountain Range sa likod nito. Sa loob mismo ng lungsod, ang angkan ni Xiaoyan ang pinakamalaki. Bukod sa Xiao Clan, may dalawang iba pang clan na nakipagkompetensya sa Xiao Clan, ngunit kahit na matapos ang 24 na taon ng dugo at alitan, hindi nila nalampasan ang Xiao Clan. Kung ang Xiao Clan ang pinakamalakas na kapangyarihan sa Wutan City, ang Faction of Mystic Clouds ang magiging pinakamalakas na kapangyarihan sa buong Jiama Empire. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Xiao Clan at ang Faction of Mystic Clouds ay napakalaki, hanggang sa punto kung saan ang ama ni Xiaoyan na si Xiao Zhan, na karaniwang nananatiling mahigpit at malupit na mukha, ay labis na gumagalang sa harap ng mga bisitang ito. Bakit sila nandito? Bulong ni Xiaoyan. Huminto ang manipis na mga daliri ni Zhan. Baka may kaugnayan ito sa iyo, Senior Brother Xiaoyan. Ako. Pero wala akong relasyon sa kanila. Nang marinig ang tugon ni Zhan, huminto si Xiaoyan bago umiling at mamulong pabalik. Alam mo ba ang pangalan ng babae sa itaas? Napatingin si Zhan sa babae. Hindi, ikaw ba? Kumunat ang noo ni Xian Yan habang pinagmamasdan ang mukha ng babaeng itinuro ni Zhan. Hindi niya matandaan na nakita niya ito dati. Siya si Nolan Yanran. Isang kakaibang ekspresyon ang lumutang sa mukha ni Zhan. Nanigas si Xiaoyan. Nolan Yanran. Ang apo ni Nolan Jia, ang Lionheart Commander ng Jiama Empire. Siya ang aking fiancé na itinakda sa pagitan ng aming mga pamilya, bago ako isinilang. Hihihi, si Lolo at si Nolan Jia ay parang magkapatid sa dugo at sa oras na iyon, kayo ni Nolan Yanran ay ipinanganak sa parehong oras, kaya napagpasyahan ng dalawa na kayo ay magpakasal. Ngunit, sa kasamaang palad, 3 taon pagkatapos mong ipanganak, namatay si Lolo sa pakikipaglaban sa isang kalaban ng angkan at sa paglipas ng panahon, hamina ang relasyon ni Xiao Clan sa pamilyang Nolan. Huminto si Zhan at tumingin kay Xiaoyan na natulala sa kwento ni Zhan. Hindi lang mayabang si Nolan Jia, nagbibigay din siya ng matinding diin sa pangako. Ang kasal ay napagdesisyonan niya kaya kahit medyo masama ang pangalan mo nitong mga nakaraang taon, ni minsan ay hindi niya naisip na ipawalang bisa ang kasal. Siguradong matigas ang ulo ng matandang iyon. Ngumiti si Xiaoyan. Si Nolan Jia ang may pinal na desisyon sa lahat ng bagay sa loob ng pamilya kaya kahit na mahal niya ang kanyang apo,
walang sino man sa pamilya ang tumututol sa kasal. Ang magagandang mata ni Zon ay bahagyang sumulyap kay Xiaoyan bago nagpatuloy. Ngunit 5 taon na ang nakalilipas, si Nolan Yanran ay naging isang estudyante sa ilalim ng faction leader ng Mystic Clouds. Sa 5 taon na ito, si Nolan Yanran ay nagpakita ng hindi kapanipaniwalang talento. Kapag ang isang tao ay may sapat na kapangyarihan na baguhin ang landas ng kanilang buhay, susubukan nilang baguhin ang mga bagay na hindi nila gusto at sa kasamaang palad, talagang kinamumuhian niya ang kanyang ipinangakong kasal kay senior brother Xiaoyan. Sinasabi mo ba na pumunta siya para ikansela ang kasal? Nagdilim ang mukha ni Xiaoyan. Sa sandaling ito ay galit na galit siya, hindi dahil ayaw siya ni Nolan Yanran bilang asawa niya kundi, dahil sinusubukan ni Nolan Yanran na kanselahin ang kasal kasama ang buong angkan. Kung mangyayari iyon, mawawalan ng dignidad at respeto ang kanyang ama sa loob ng angkan. Dahan-daang huminga si Xiaoyan, pinapakalma ng malamig na hangin ang kanyang nagngangalit na pag-iisip. Sa loob ng kanyang manggas, kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamao, iniisip. Kung ako ay isang daoshi, sino ang mangangahas na Yurakan ang aking dignidad? Totoo, kung si Xiaoyan ay isang daoshi, kung gayon, kahit na si Nolan Yanran ay may suporta ng faction of Mystic Clouds, hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Isang 15 taong gulang na daoshi, iilan lamang ang nagkaroon ng napakataas na tagumpay sa buong kasaysayan ng Daochi Mainland. At ang ilang mga tao na nasa antas na iyon noong bata pa sila ay ilan na ngayon sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo ng Daochi. Isang maliit na marupok na kamay ang matalinong umiwas sa manggas ni Xiaoyan at humawak sa mga kamay ni Xiaoyan. Mahinahong sinabi ni Zon. Senior brother Xiaoyan, kung talagang kakanselahin niya ang kasal, iyon ang kanyang sariling kawalan. Naniniwala ako na sa loob ng ilang taon, pagsisisihan niya ang kanyang mga desisyon ngayon. Pagsisisihan. Ngumisi si Xiaoyan. Sa mga kakayahan ko ngayon, wala akong ganoong klaseng luho. Huminto muna si Xiaoyan bago binago ang tono ng boses niya. Teka, Zon, paano ka pamilyar sa kanila? Ang mga bagay na kasasabi mo pa lang, baka hindi alam ng tatay ko ang ilan sa mga ito. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nanigas si Zon ngunit hindi nagsalita. Sa pagtingin sa pag-iwas ni Zhu sa paksa, walang magawang ngumiti si Xiaoyan. Kahit na si Zon ay bahagi rin ng pamilyang Xiao, sila ni Xiaoyan ay walang anumang relasyon sa dugo. Dagdag pa rito, hindi pa nakikita ni Xiaoyan ang mga magulang ni Zon at sa tuwing tatanungin niya ang kanyang ama tungkol sa kanila, iiling-iling si Xiao Zon at hindi magsasalita. Hindi nagtagal, ang mga magulang ni Zon ay naging bawal na paksa, isang bagay na tila kinatatakutan nilang pag-usapan. Para kay Xiaoyan, laging natatakpan ng misteryo ang pagkakakilanlan ni Zon. Gaano man kahirap o gaano siya katalino, si Zon ay laging tahimik. Anuman, kung ayaw mong sabihin edi wag. Umiling-iling, biglang nagdilim muli ang mukha ni Xiaoyan. Ang panauhing elder, sa ilalim ng paulit-ulit na senyales mula kay Nolan Yanran, sa wakas ay tumayo. Hey, ginagamit ang faction of Mystic Clouds para i-pressure ang ama. Ang Nolan Yanran na ito ay tiyak na gumagamit ng ilang kahiyahiyang taktika. Nagsimulang mabuo ang fury sa puso ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 5. Chi Gathering Powder. Ahem. Tumikim ang matanda na nakasuot ng puting damit at tumayo. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, ngumiti siya. Clan Leader Xiao Zon. Ang dahilan kung bakit kami pumunta dito ngayon ay dahil may gusto kaming tulong mo. Siyempre, Geye, kung may problema ka sabihin mo lang sa akin. Kung matutulungan kitang lutisin ito, tiyak na hindi ako maglalakas loob na tumanggi. Sa bisitang matanda, hindi tumanggi si Xiao Zon ngunit dahil hindi niya alam kung ano ang kahilingan, hindi rin siya nangako. Hihihi, Leader Xiao, kilala mo ba siya? Bahagyang ngumiti si Geye at tinuro ang babaeng katabi niya. Paumanhin, ang batang ito. Napatingin si Xiao Zon sa babae at nahihiya na umiling. Noong si Nolan Yanran ay naging estudyante ni Yunjun, siya ay 8 taong gulang pa lamang. Pagkatapos ng 5 taon na pag-aaral sa faction of Mystic Clouds, malaki na ang pinagbago niya.
Dati bata lang siya pero namumulaklak na dalaga na siya ngayon. Ha? Nolan Yanran ang pangalan niya. Tito Xiao, matagal na akong hindi pumupunta para magbigay galang. Kasalanan ko kung hindi mo ako nakilala. Matamis na sabi ni Nolan Yanran. Hihihi, Yanran, nabalitaan ko na naging estudyante ka sa ilalim ni Yunjun. Noong panahong iyon, akala ko isa lang itong walang basehang chismis, pero ngayon napagtanto ko na totoo pala ito. Napakagandang talento na dapat mayroon ka. Papuri ni Xiaozan. Swerte lang. Nakangiting bahagya, nagsimulang hindi komportable si Nolan Yanran at bahagyang hinayla ang robe ni Geye gamit ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Hihihi, Leader Xiao, ang kahilingan na mayroon ako ay nauugnay kay Yanran. At saka, ito ay itinalaga ng aming faction leader. Pinipigilan ni Geye ang kanyang ngiti ngunit nang banggitin niya ang pinuno ng pangkat, hindi niya namamalayan na binawasan ang kanyang ngiti at naging seryoso ang kanyang mukha. Tulad ni Geye, tumigil si Xiaozan sa pagngiti. Ang faction leader ng Faction of Mystic Clouds ay isa sa pinakamahalagang tao sa buong Jiama Empire. Si Xiaozan, na isang maliit na pinuno ng angkan, ay hindi maglalakas loob na guluhin siya. Ngunit sa kanyang kapangyarihan, ano ang kailangan niyang tulungan ng Xiao Clan? Sinabi nga ni Geye na may kaugnayan ito kay Yanran, iyon ba? Isang gumagalagala na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Xiaozan na naging sanhi ng bahagyang pagkibot ng gilid ng kanyang bibig at ang kanyang matigas na kamay ay nagsimulang manginig, buti na lang natakpan ang kanyang mga kamay ng kanyang mahabang manggas. Sa pag-iingat na itulak ang pag-iisip, si Xiaozan ay nanginginig na nagtanong. Mr. Geye, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang kahilingan ng pangkat. Nag-alinlangan si Geye ngunit naisip niya kung gaano kamahal ng faction leader si Yanran at sa gayon, nanggigigil ang kanyang mga ngipin. Leader Xiao, alam mo kung gaano kahigpit ang mga patakaran sa faction. Bukod pa rito, mataas ang tingin ng faction leader kay Yanran, sa katunayan, ang faction leader ay umaasa na si Yanran ang susunod na faction leader. Gayunpaman, dahil sa isang espesyal na pinuno ng faction ay hindi sila maaaring magkaroon ng relasyon bago sila maging opisyal ng faction. Napabuntong hininga, nagpatuloy si Geye. Nang tanungin ng aming faction leader si Yanran tungkol dito, napagtanto niya na si Yanran at ang Xiao Clan ay may proposal ng kasal, sa makatuwid, hiniling ng pinuno ng faction kay Leader Xiao na nakanselahin ang kasal na ito. Boom! Ang tasa ng jade sa mga kamay ni Xiaozan ay naging pinong ambon sa isang iglap. Sa main hall, tahimik ang lahat. Nagulat ang tatlong clan elder sa mga sinabi ni Geye ngunit hindi nagtagal, sinulyapan ng mga elder si Xiaozan na may simpleng saya at panunuya. Hihihi, paano mo sasagutin ito? Nag-isip ng masama ang tatlong matanda. Hindi alam ng ilang nakababatang bata ang tungkol sa nakatakdang kasal ni na Xiaoyan at Nolan Yanran, ngunit matapos tanungin ang kanilang mga magulang tungkol dito, lumiwanag ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga tingin kay Xiaoyan ay puno ng pangungutya at sama ng loob. Sa pagtingin sa madilim na mukha ni Xiaozan, ibinaba ni Nolan Yanran ang kanyang ulo at pinagdikit ang kanyang mga daliri. Leader Xiao, alam ko na ang kahilingang ito ay medyo sobra-sobra, ngunit dahil hiniling ito ng pinuno ng pangkat, mangyaring kanselahin ang kasal. Walang magawang huminga, bahagyang bumulong si Geye kay Xiaozan. Kumulo ang mga kamay ni Xiaozan sa mga kamao. Isang malabong berdeng daochi ang dahan-dahang gumapang sa kanyang katawan at sa wakas, nabuo ang isang ilusyon na ulo ng leon sa harap ng mukha ni Xiaozan. Ang lihim na chi method ng Xiao Clan. Furious Lion's Rage. Level Middle Zuan. Sa pagtingin sa reaksyon ni Xiaozan, naging seryoso ang mukha ni Geye. Lumipat siya upang ilagay si Yanran sa likod niya at sa loob ng kanyang kuko ng agilan na parang mga kamay ay natipon ang berdeng daochi. Ang daochi ay naglabas ng maliliit ngunit matatalas na ilusyon ng mga espada. Faction of the Mystic Clouds Chi Method. Greenwood Sword. Level Low Zuan. Sa paglaya ni daochi, ang mahihinang mga kabataan sa loob ng pangunahing bulwagan ay namutla at naramdaman ang paninikip ng kanilang mga dibdib. Nang maging mas matindi ang paghinga ni Xiaozan, sumigaw ang tatlong matatanda. Ang kanilang mga boses ay parang kidlat na tumama sa bulwagan.
Xiaozan, mangyaring itigil. Huwag kalimutan, ikaw ang pinuno ng angkan ng Xiao Clan. Nanigas si Xiaozan at dahan-dahang nawala ang Dao Qi sa kanyang katawan. Bumalik si Xiaozan sa kanyang upuan at walang emosyong pinagmasdan ang nakababang ulo ni Yanran. Sa wakas, ang sabi niya ay isang garalgal na tono. Nolan, ang lakas ng loob mo. Sa ganoong anak na babae, naiinggit talaga ako kay Nolan So. Napakunot noo si Nolan Yanran. Tito Xiao. Hindi. Tawagin mo na lang akong clan leader Xiao mula ngayon. Hindi ako karapat-dapat na tawaging tito. Ikaw ang magiging faction leader ng Faction of Mystic Clouds. Sa hinaharap, malamang na isa ka sa pinakamahalagang tao sa Dao Qi Mainland. Ang aking Xiaoyan ay may katamtamang talento lamang, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Salamat sa clan leader Xiao. Nang marinig ang mga salita ni Xiaozan, lumiwanag ang mukha ni Geye. Humihingi ng paumanhin, sinabi niya. Clan leader Xiao, ang faction leader ay naiintindihan na ang kahilingan ngayon ay medyo walang galang. Sa makatuwid, hiniling niya sa akin na magdala ng isang bagay, mangyaring tanggapin ito bilang paghingi ng tawad mula sa aming faction leader. Hinawakan ni Geye ang isang singsing sa kanyang kamay at biglang may lumabas na pan-green na jade box sa kanyang kamay. Maingat na binuksan ang kahon, isang halimuyak ang bomb-alot sa buong pangunahing bulwagan. Nakahinga ng maluwag ang sinumang nakaamoy nito. Ang pag-uusyoso ng tatlong matatanda ay higit na nadagdagan at kanilang iniangat ang kanilang ulo upang makita ang laman ng kahon. Qi Gathering Powder.